Mga kababayan, yung kontrata, unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in a real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over mga bayan. Pero misquander the power of the government at bigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro niyo sa mga media, masyadong lahat si Toby Chanko. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, Lumartes, ako. I was surprised, bakit nakasama ko, dapat silang dalawa. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Merali at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Salve, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan ko atin. Okay. So, presuming na wala siya natatanggap, pero hindi tayo naniwala. November 2024 pa niya sinasabi ko. Alam niya na nangurakot si Martin, nangurakot si Sandy. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, i-imbestiga at itatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At sabi, mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabi mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Sandy. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Sandy were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution to kanyang oath of office that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any cases against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw, may visa. Alam na nga niya, pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi kungalingan. So, that's betrayal of public trust. Okay, one of the highlights of the impeachment complaint is also the incident with former President Rodrigo Duterte. And to discuss that is our former General and Lawyer, Attorney Garcia, Virgilio Garcia. Salamat po. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina tungkol sa great national security concern yung mental health ng Pangulo. Kasi kailangan tayo makasiguro na matino ang pag-iisip ng ating Pangulo at siya ay gagawa ng tamang desisyon sa panahon ng pangangailangan. That he is going to make the right decision, that he will stay there and decide that our all, sa kabutihan natin lahat. Okay. Yung pangyayari sa na-assign sa akin na i-discuss yung nangyari sa airport. Alam mo na, paalam natin sa mga kababayan namin, mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, iyan po ay hindi kusang loob, hindi kumbaga parang apogin nila na kayo ay tinutulungan nila at tatanawin ninyong utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataon ito, the reverse happened. Ano po? Yung nasa labas, tutulungan ka. Papansinin nyo yung mga
Samoa ay magagaling ng South, refer to Samoa sa inyo. Yung magagaling ng North, East, West, at East ay sa White Plains. At one, ang consolidation meeting namin para for the numbers sa 28 January. So my number ha, yun ang mapuntakin nyo, 0956 18 72065. Ulitin ko. Kailangan desisyonan niya yung motion for reconsideration. So binigyan ng korte ang fiscal ng 10 days pa comment sa aming motion. Katapos nun, bibigyan siya ng pagkakataon na tapusin niya yung kanyang trabaho. Hindi pwedeng, meron kasing pending matter na unresolved. Kailangan niya i-resolve muna. So, yung pre-trial natin, Yung bukas, hindi yung matutuloy niya. so, para ma-advert pa rin yung santo ng bukas. Hindi yun matutuloy bukas dahil nireset ni Judge, hindi siya nagbigay ng date. Binigyan niya ng pagkakataon muna yung prosecution. Comment, pagkatapos lang, bibigyan niya ng pagkakataon yung prosecution na tapusin ang kanilang trabaho sa preliminary investigation. Sir, nandoon kami nung nangyayari yung paghuli kay kay General Cookies. So, meron kayong sinabi na magka-counter tayo, no? Magka-counter tayo doon sa ginawa sa atin na nag-insist kayo, nandoon kayo, ayaw kayong pakinggan ng pulis. Ano yun, itutuloy pa ninyo sir yung pagka-counter? Itutuloy natin yun, no? Kasi yung nangyari doon is a violation of Republic Act 7483 na ang isang taong arestado o detained o undergoing custodial investigation siya na 4 times be assisted by counsel. Eh noong time na yun, andun kami na, una kaming dumating no? So, anyway, so sabihin na natin hindi kami na, sabihin na natin na tama yung sinasabi niya na assuming pero hindi namin ina-admit dahil maaga kami, wala pa sila, nandun na kami. Assuming yung sinasabi niya, hindi ko naman sila nakita, hindi ko alam na nandiyan sila. Okay? Eh nung sumisigaw-sigaw kami dun sa labas ng gate, nandito kami, abogado kami, kailangan namin makausap ang aming kliyente, dapat pinagbigyan niya kami nun. Dapat pinapasok niya kami para makausap namin si General Cookies at masiguro namin that he is good, alam namin kung saan siya dadalhin, saan sila dadaan, etc. to protect our client. Hindi niya yung pinagbigyan eh. So yung punto na yun, mali yun. Okay. Tutuloy namin, not because galit kami sa kanila o ayaw namin sa kanila, but because we want this to be a learning para hindi na nila makalimutan na may proseso palagi. Kasi ganito yan, aaresto ka ng isang tao. Kung yung aarestuhin mo, meron ka talagang sapat na katibayan at talagang tama, wala namang problema, makukuha mo. Pero kung may problema, talagang hindi mo pwedeng kuhain yan. See? So, fair is fair. Dapat meron patas lang na napatakaran na pinapatupad sila. Magpapatupad ka lang dapat ng batas ayon sa batas. Ngayon, kung ito i-violate mo, ang problema, sumusunod sa utos ng boss mo, for example, tapos you are going to violate the law, the violation is personal to you. Okay, like for example, in this case, yung violation is personal to the commander, to the team leader of the arresting team, and to the rest of the team. So yung mga sumusunod tayo sa batas kasi damay kami dyan. Dapat ganun yung sasabihin. Nervous ah. Ayos na ma'am, malu. God bless mo ma'am, ingat. Ay oo, maliwanag damang-dama namin. Talagang pinaparamdam sa amin ang puwersa ng gobyerno, kaya sinasabi ko na kayo ng mga nandyan sa panig ng mga naka-uniform ng personnel, huwag kayong pumayag na magamit kayo para pagkitil ng boses ng lumalaban dahil kayo ang nagpa-violate ng non-partisanship kasi kayo yung lumalabas na partisan.
hindi yung mga lumalaban. Kaya dapat po, isipin nyo naman yung kinabukasan mo inyong mga anak. Yun ang inilalaban namin. Kinabukasan ng mga anak ninyo, anak namin. Ng mga apo natin. Pagkatapos kayo dahil takot lang kayo, dahil yung iba dyan, kapito ko sa pwesto, katulad ng sinabi ko, dapat yung mental state ng Pangulo is a grave national security concern. Dapat yan, pa-examine natin. Yung duty ng gabinete ng Pangulo yan, to have him examine. Sulatan nila yung Senate President at saka yung Speaker of the House at sabihin na dapat ipa-examine natin ang Pangulo para malaman natin ang tunay na kalagayan ng kanyang pag-iisip. Dahil may allegation na siya ay prolonged user ng cocaine. And when you do that for a long time, yung epekto kasi ng cocaine sa brain, nakakashrink ng utak niya, nakakatuyo. And when it shrinks, hindi na pareha sa pag-iisip niya. Nag-hallucinate pa yan. So, and in times of emergency, yung crunch time na tinatawag natin, hindi maasahan sa atin yan. So, dapat trabaho ninyo yan. Kayo sa Sandatahang Lakas, kayo sa National Defense, sa DILG, lahat kayo. I think it's incumbent upon you to do your duty under the Constitution. Have you examined? Para magkaalaman tayo, para ma-settle natin itong issue once and for all. Confronting the President himself. Yan yung problema pati yung chain of command Paano kung yun nandun sa chain ng problema? Paano po proteksyonan mo yung government? You're loyal to the government. You're loyal to the government and to the Constitution, not to the person. Paano kung yung person ang problema natin? Like right now, we are confronted with a situation where the allegations of widespread, big-time plunder is on the President himself. Bakit ayaw ninyong, why don't you ask him to face the music? Hindi pwede yung shielded ba siya sa hindi na doon Kailangan para, tuloy-tuloy ang negative rating na yan because that's a telling point. That's, well, I don't know whether abutin pa siya ng 2028 pagkagay niya ng pagbagsak ng trust rating. Alright, so